Noong nakarang episode, top 5 at 14 pick para sa 2024 draft. Nakasteady pa yung mga nasa mock draft ngayong taon. Ang nag-iisang team na walang pick sa 2024 ay Brooklyn Nets. So pwede pa naman silang gumawa ng transaction via trade, lalo na yung rumors na Mikal Bridges papuntang New York. Ang Portland at San Antonio merong 4 na picks, tig-2 sa first at second round. Sa number 15 na mock draft, andito yung Miami Heat. Meron na kasi silang sentro, nasa kanila si Thomas Bryant, pero last season hindi siya masyado nagagamit. So sentro pa rin ang kulang ng Miami Heat. Bago yung combine, si Zach Edey nasa second round ng mock draft. After naman ng mga workout, umakyat ang ranking niya sa first round. Ang best player ng NBA draft class ngayong taon, base din sa nakarang college season. Projected, Miami Heat ang pipili sa kanya. During workout, kinumpara pa siya kay Shaquille O'Neal na walang makabantay sa 7'4", 300 pounds sa center. So workout to para sa mga teams. Ito kasi ang dahilan kung bakit mababa ang ranking ni Zach Edey sa mock draft dati. Dahil sa pick and roll defense. Kinumpara siya kay Jonas Valanciunas ng Pelicans na mas mabagal pa si Edey. Base din sa mga scouting report, liability si Zach Edey sa defense lalo na sa PNR, switches at yung isa pa kumpara sa mas mabibilis na big man na meron pang outside shooting. So sila may sabi nun. Ang positive way naman doon, mas better post player si Edey at mas mamamanduhan niya ang paint. Si Adebayo may free will lalo na sa perimeter hanggang shaded area. Ang Miami din kilala na nagdi-develop ng player sa kanilang roster. Ang Suns merong number 22 pick. Si Bronny ang kinukunik na pipiliin doon. Pero ang sinabi nga ni Rich Paul, no chance pa rin na pumunta ng Phoenix si LeBron kahit pa piliin si Bronny. Pero minsan kabaliktaran yung nangyayari. Ang Suns, ito yung last pick nila bago ulit sila magkaroon sa 2031. Kung meron pang mundo nun. Yung 2026 at 2028 na draft, yung first round nila pwede pa mawala dahil mga protected yun. So dalawa kasi yung kulang sa Suns, isang point guard at isang sentro, lalo na si Drew Eubanks nag-decline ng kanyang player option. Sa point guard position, mostly kakailanganin ng Suns doon isang veteran player. Ang isa pa rin pinaka-ideal na makuha ng Suns doon si Zach Edey kung babagsak siya sa draft board. Ang best available na sentro ngayon or big man si Kyle Filipowski. So pahirap ng pahirap yung mga pangalan ng mga players ngayon. Last season sa Duke, 16 points, 8 rebounds, almost 3 assists, 1.5 blocks, 50% shooting at 34% sa 3-point area. Ang isa pa nilagay doon sa mga mock draft si Daron Holmes. 6'10", 21 years old mula Dayton na last season nagkaroon si Holmes ng 20 points, 8 rebounds, 2.1 blocks, 54% sa field at 38% sa 3-point area. 2024 Defensive Player of the Year ng Atlantic 10 Conference. Mostly, ang nakikita kasi sa mock draft talaga ng Suns, guards. Pero loaded na nga sila doon. Yung big man ang nawala sa kanila lalo na yung interior defense. Ang Golden State naman na nag-iisang pick nila sa 2024 second round, number 52. Last season, nakakuha din sila ng player sa second round, si Trayce Jackson Davis, naging rotational player nila. Base sa Bleacher Nation, ang potential na makuha ng Golden State kung available pa ay si Tristan Newton ng UConn, 6'5" combo guards. 2 beses naging national champion si Newton sa UConn. 15 points, 6 rebounds, 6 assists, 41% shooting at 32% sa 3-point area. Ang bentahe kasi ni Newton ay pick and roll player siya. Mostly na mga plays na ginagamit din ng Golden State, PNR. In the future, pwede siyang magamit doon sa rotation.